Ano pong ibig niyong sabihin, Ma? Naguguluhang tanong ni Kendra sa ina na masama ang tingin sa kanya. Ang ama naman ay malamig ang tingin na ibinibigay sa dalaga. Bingi ka ba, Kendra? Ang sabi ko, sasama ka na sa bisitang darating mamaya. Bakit po, Ma? Pa, bakit ako sasama? Sino po ba yun? Gulong-gulo talaga siya. Hindi ka na namin kailangan dito. Dumating na ang anak na matagal nang pinapangarap. Di ba, mahal? Matunog na ngumisi ang asawa nito. Oo, buntis ang mama mo at siya ang nararapat sa bahay na to. Pati na rin sa lahat ng ari-arian namin. Hindi ang isang tulad mo. Pa, bakit ganun? Hindi ko kasalanan yun. Hindi ko po ginusto. Halos lumuhod na siya sa pagmamakaawa sa magulang na huwag siyang ipamigay na akala mo ay isa lamang siyang walang kwentang bagay. Bumalik ka sa kwarto mo. Ipapatawag kita kapag dumating ng bisita na kukuha sa'yo. Ma! Huwag matigas ang ulo mo, Kendra. Takot na takot siya. Bakit ba niya nararanasan ng ganito? May malaking kasalanan yata siya noong unang buhay niya, kaya grabing pasakit itong nararanasan niya ngayon. At huwag mong tatangkaing tumakas na bata ka. Hindi mo gugustuhin ang mangyayari. Lumung-lumo siyang pumasok sa kaniyang silid. Umiiyak sa takot at pangamba. Natapos ang halos 2 oras, ay kinatok siya ng katulong. Magbibihis lang po at susunod na ako. Aniya sa katulong na may awang nakatingin sa kaniya. Hindi niya kailangan ng awa. Tulong ang gusto niyang makamit. Iniisip na lamang niya na magiging maayos na ang buhay niya kapag nakaalis na siya sa bahay na ito. Narito na si Kendra. Make use of her. Marunong naman yan sa lahat. Nakangising wika ng kaniyang ina. Napapaluha na naman si Kendra dahil sa sakit na tumutusok sa kaniyang puso. Ngayon lamang talaga nag-sink in sa utak niya na ipinamimigay na siya ng magulang. Of course, 2 milyon ba naman ang ibinayad ko rito? Nanlaki ang mga mata ng dalaga? Hindi siya ipinamimigay kundi ibinenta? Ano pong 2 milyon ang sinasabi niyo? Matunog na ngumisi ang lalaki. Ang mga mata ay sumasayaw sa katuwaan. Your parents sold you to me for 2 million pesos. So, tara na, I'll make sure to use you very well. Guwapo naman ang lalaki. Kulay berde ang mga mata. May maliliit na bigote. Matangos ang ilong. Matangkad at matipuno. Mama! Papa! Hiyaw ni Kendra nang kaladkarin na siya ng lalaking Gilbert ang pangalan. Huwag ka nang pumalag, Kendra. Magiging masaya ka sa piling ko. Hindi naman kita sasaktan. Iyak pa rin siya ng iyak at nagpupumiglas upang tumakbo pabalik sa loob ng bahay na kahit hindi naging mabuti sa kaniya, itinuturing pa ring tahanan. Magulang na itinuring pa rin niyang magulang kahit napasakit ang bigay sa kaniya. Please! Please, ibalik niyo na po ako. Ayoko po. Ibalik niyo na po ako. Kahit babayaran ko po ikaw sa binayad mo kina mama kahit paunti-unti. Please po, magtatrabaho po ako, babayaran ko kayo. Mahinang natawa ang lalaki. Baritono ang boses. Malalim. Nakakatakot. No, ibang usapan namin ng magulang mo. Iba ang usapan nating dalawa. Wala siyang maisagot. Hindi na niya malaman ang nararamdaman. Takot, galit, puot, tampo, halo-halo na. Hindi na niya mapangalanan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan. Katulad ng magulang mong ibinenta ka. Matapos malamang buntis at magkakaroon na ng tunay na anak. Buntis ang ina. 2 buwan. Tunay nilang anak. We're here. Bumaba ka na. Pasimple siyang lumingon sa labas. Sa labas ay malawak na driveway. Sa gawing gilid ay malaking fountain sa gitna ng malawak na hardin. At sa unahan ay malaki at malawak na kulay puting mansyon. Iginiya siya ni Gilbert sa loob, paakyat sa 2 palapag at pinapasok sa loob ng isang magarang kwarto. Bakit dito po? Master's bedroom. Bakit?
What do you expect? Tulong po. Of course not. Eksahiradang anito. Stay here as you want. Hindi ka katulong. Marami na akong katulong dito sa bahay. Sa sobrang galak na nararamdaman ni Kendra, ay hindi niya napigilan ang mapaiyak. Salamat po. Maraming salamat. Napapitlag siya nang hawakan siya ng lalaki sa balikat at marahang hinaplos-haplos. Hindi niya mawari pero ramdam niyang may pagmamahal sa bawat haplos nito. Imahinasyon lang siguro niya. Shh! Sige na. Magpahinga ka na. Susunduin kita rito kapag kakain na. Magpahinga ka muna. Nagpahinga siya sa buong buhay niya. Ngayon lamang siya nakapagpahinga ng mahimbing. Nagising lamang siya nang may katok sa pinto ng master's bedroom at ang boses iyon ni Gilbert. Kendra, kakain na. Are you awake? Dahan-dahan siyang bumaba sa malambot na kama at pinagbuksan ng lalaki. Pasensya na, napatagal ang tulog ko. No, it's okay. Halika, kakain na. Sabay silang bumaba ng hagdan. Nakaakbay ito sa kanya. Naiilang siya, pero binaliwala niya dahil baka wala lang yun sa lalaki. Ang bait kasi nito. Habang kumakain ay nagtanong ito. May gusto ka bang tawagan? Kumustahin o ano? Wala akong phone at... Oo nga pala, wala akong nagdalang gamit. Hayaan mo na, ibibili kita. Sa ngayon, heto. Inabot nito sa dalaga ang mamahaling phone. Heto muna, gamitin mo, tawagan mo. Kung sinong gusto mong tatawagan, okay lang. Sige na. Salamat po. Maliit na bagay. Sa susunod pag-uusapan natin ang iba pang plano sa buhay. Anong plano? Naguguluhang tanong niya. Nothing much. Sa ngayon mag-relax ka. Take a rest. Tumango siya at nagpatuloy sa pagkain. Ang cellphone na ipinahiram sa kanya ay mahigpit na kapit. Salamat po ulit. Nahihiyaman ay tinanggap niya ang phone at naisipang tawagan agad ang best friend niya. Baka nag-aalala na ito sa kanya. Lagi pa naman itong nangungumusta dahil nga ay alam nito ang sitwasyon niya sa bahay. Hello, Cindy? Yes, sino to? Halos magtatalon sa tuwa si Kendra nang marinig ang boses ng kaibigan. Marinig lang ang boses ni Cindy, sapat na para mapanatag siya. Si Kendra to, Cindy. Oh my gosh! Kendra, is that really you? Nasaan ka, Kendra, ha? Where are you? Galing ako sa inyo kani-kanina lang and I learned what happened to you. They really masama talaga. Mahina siyang natawa sa kabila ng luha sa mga mata na ayaw paampat. Okay ako, Sind. Mabait naman yung... Sinulya pa ni Kendra ang lalaki na patuloy sa pagkain. Mabait naman si... Gilbert. She heard Cindy's cough on the other line. Totoo? Baka fake aid lang yan. Nako, umalis ka na habang maaga pa. Awa ka sa sarili mo, Kendra. Umiling ang dalaga na ani mo makikita yun ng kaibigan sa kabilang linya. Hindi, Cindy. Ito nga oh. At phone niya ang gamit ko para tawagan ka. Mabuti naman kung ganon. Anito na sinundan ng mahabang buntong hininga. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Tumingin siya kay Gilbert upang humingi ng pahintulot kung maaari ba niyang ibigay sa kaibigan ang address ng bahay nito. Nang tumango ito, ay mabini siyang napangiti. Hindi nga nagtagal, kinabukasan ay dumating ang kaibigan ni Kendra. Oh my gosh! Buhay prinsesa ka naman pala rito, girl! Wow! Manghang-mangha ito sa mansyon. Ano ka raw ba dito? Wala namang sinabi. Tinanong ko kung katulong hindi naman daw. Naguguluhan nga ako. Pero ang bait niya, ang yaman. Tapos, ang guwapo. Nakakainggit ka na tuloy. Mahinang natawa si Kendra. Baliw ka. Hindi ganoon. Sus! O baka naman type ka kaya walang salita na binili ka ni Gilbert at mabait sa'yo. Hala, baka aasawahin ka, girl. Bunganga mo talaga, Cindy. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito at baka may makarinig. Samain pa siya. Sabihin lamang na masyado siyang assuming ngayong tinulungan lang naman. Mabait lang talaga siguro.
Sa sarili niya sinasabi ang bagay na yon. If you say so. Ang ilang araw niya sa mansyon ni Gilbert ay naging linggo. Noong una, wala talaga itong sinasabi sa kanya bilang kapalit ng mabait nitong pagpapatira sa kanya. Sa sobrang bait nito ay hindi niya naiwasang mahulog ang loob, lalo na at sulsul din ang kaibigang si Cindy. Kayo na ba? Isang araw na naman ay sumulpot ang kaibigan ni Kendra. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Ano na namang kailangan mo pala at narito ka na naman? Wala kang pasok. Pumapasok ito, second year college, samantalang siya ay hanggang high school lamang at pinahinto na ng mga magulang. Isa lang subject ko ngayon, kaya after that, dito na ako dumiretso. So ano nga? Umiling si Kendra, maya-maya ay humagikgik. Wow, ano? Mahina pa siya nitong itinulak-tulak habang papasok silang dalawa sa sala. Oo, nahihiyang sagot niya. He asked me for a date kahapon. Automatic na nagtitili si Cindy. Tuwang-tuwa. Nakakainggit ka! Baliw ka. Bakit ka naman maiinggit sa akin? Mas magandang ang buhay mo eh. Sumimangot si Cindy, parang nawala ng lakas na ibinagsak ang sarili sa sofa bed. Oh, anong hitsura yan? Umupo siya sa tabi ng kaibigan at hinawakan ng dalawang palad nito. May problema ba? Wala naman. Sind, ano nga? I-arrange marriage raw ako. Ayoko noon, hindi ko gusto. Ayoko makisama sa taong hindi ko naman kilala at hindi ko naman mahal. Saka may gusto na kasi ako. Bakit hindi mo sabihin sa parents mo? Mababait naman sila, hindi tulad ng… Akala mo lang yun. Simangot pa rin na anito. Halos sa kanya naglalagi ang kaibigan kapag wala itong pasok sa university. Nakakaramdam siya ng inggit dito kapag nakikita itong naka-uniform. Pero ayaw naman niyang humiling kay Gilbert dahil sobra na nga ang tulong nito sa kanya. Ang ilayo siya sa kanyang mga magulang. Kendra. Naalimpungatan si Kendra nang marinig ang mahinang boses ni Gilbert sa tabi niya. Lasing ito. Mahinang napadaing ang dalaga nang magsimulang gumapang ang mainit nitong mga palad sa katawan niya. Gilbert, anong ginagawa mo? Please, Kendra. Naging agresibo ang bawat dampi at haplos ng mga kamay ni Gilbert sa katawan ni Kendra. Lalong naging mapangahas. Gilbert, you like it? Yes, gusto ko. Gustong-gusto, Gilbert. Mahina ang lasing na halakhak ni Gilbert sa tainga ni Kendra. Ang unang gabi ni Kendra na ibinigay kay Gilbert ay nasundan pa ng nasundan. Natutulog na silang dalawa sa master's bedroom. Hinayaan niyang gamitin siya ng lalaki. Minsan sa trabaho at negosyo nito ay tumutulong din ang dalaga dahil hindi naman siya ganoon ka-deprive. May alam siya sa negosyo kahit na hindi siya nag-aral ng kolehiyo. Gilbert, kakain na tayo. Nagluto ko ng agahan para makakain ka bago pumasok. No need. Sayang naman ang luto ko. Kumain ka muna o gusto mo, ibaon na lang sa opisina. Ikaw ang bahala, Kendra. Kung hindi abala sa'yo. Saka pala mamaya. Pagdating ko may pag-uusapan tayo. Ha? Ano yun? Ninitian lamang siya ng lalaki at hinalikan sa noo. Mamaya na. Nagulat at napaatras tuloy siya dahil sa paghalik nito. Hindi pa rin siya sanay. Sorry. Tumikhim si Kendra. Ayos lang. May ipapagawa ka ba? May maitutulong ba ako sa trabaho mo kahit paperworks? Marunong naman ako. No need. Wala naman masyadong paperworks. Magaan ngayon. Sige. Sinamahan niya ito hanggang sa garahe. Mag-iingat ka. Salamat, Kendra. Ikaw rin. At iniwan siya nitong tulala sa garahe. Wala siyang magawa sa maghapon kaya naglinis na lamang siya. Sinasaway nga siya ng mga katulong pero hindi naman kasi siya sanay ng walang ginagawa. Hanggang sa hindi niya namalaya na hapon na pala. Excited siyang nagtungo sa porch nang marinig ang tunog ng sasakyan. Si Gilbert, dumating na. Hi! At tulad ng nakagawian, pinatakan siya nito ng halik sa noo. Anong ginagawa mo rito sa labas? Gabi na. Hinihintay kita. Excited na ako sa pag-uusapan natin.
Mahina itong humalakhak. Kumain ka na ba? Nagluluto pa sila Manang. Nakangusong aniya. Pinagalitan ako nung tutulong sana ako. What? Bakit ka pinagalitan? Let me talk to them. Hindi. Hindi. Kasi maghapon akong tumulong sa paglilinis ng bahay hanggang sa hardin. Pati raw ba naman sa pagluluto, ganun pa rin. Tinawanan siya nito bago kinurot sa magkabilang pisngi. Aray! Ang cute-cute talaga ng mahal ko. Natigilan si Kendra. Ano? Hmm? Diretso sila sa kwarto. Parang hindi naman ito naalala ang nabanggit, kaya dahan-dahan siyang umiling. Baka nadala lang sa eksena. Ano na nga yung pag-uusapan natin? Lumiwanag ang mukha nito. I enrolled you to Almonte International University. Nanlaki ang mga mata ni Kendra. Ano? Paano? Yung mga papers ko nung high school, ibinigay nila mami? Paano? Hindi niya malaman ang sasabihin. Nag-uunahan ang mga salita. Hey, calm down. Naayos ko na lahat. Papasok ka na lang sa Lunes. So bukas, Sabado naman. Sasamahan kitang mamili ng gamit. Tulala ang dalaga. Hindi rumihistro ang sinabi ni Gilbert. Ang naaalala niya kasi hindi naman siya nakatapos ng high school dahil na-aksidente raw siya, sabi ng magulang. Paanong naayos ni Gilbert ang mga papers niya? Naalala rin niya na mabait naman sa kanya ang mga magulang noon, pero simula ng aksidente niya, ikinawala niya ng alaala. Naging abusado na ang mga ito. Excited? Mag-high school ba ulit ako? Para kasing ang tanda na niya para maging high school student. Nakakahiya. 23 na kasi siya. Nope. Second year college. Business management course. Lalo siyang naguluhan. Medyo sumasakit ang sentido niya sa hindi maipaliwanag na kirot. May ilang malalabong alaala pa nga na sumisingit na hindi niya mailarawan. Ha? Bakit? Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at inalalayang umupo sa paanan ng kama. You're a second year college student, babe. Business. Wala bang nabanggit ang parents mo? Wala. Second year college ka nung mangyari yan. Bakit mo alam yun? Gilbert Montes shook his head. Paano nga bang hindi niya malalaman kung fiancé niya ito na nakalimutan siya dahil sa aksidente na naging dahilan kung bakit siya nakalimutan? Dahil din sa mga Dizon. Totoo ba? Mag-aaral ako? Hindi ba nakakahiya sa'yo, Gilbert? Masyado na akong abala. Isa kasing police commander ang lalaki at marami itong iniisip sa buhay at sa trabaho. Tapos ay dadagdag pa siya. Bukod sa pagiging pulis ay may kumpanya rin itong inaasikaso. Sobrang dami namang kasing negosyo ng mga Montes, kaya talagang busy. Of course, Kendra. Are you excited? Oo, sobra. Naiinggit nga ako kay Cindy kapag gumagala siya rito galing sa eskwela. Ngayon hindi na. Kaso pala, hindi kayo parehas ng university. Nasa Universidad de Santillan siya. Walang hanggan ang pasasalamat niya sa binata na sinasagot lamang nito ng tawa. That weekend, muling bumisita sa Cindy. Tamang-tama na may gusto siyang ibalita sa kaibigan. Ano ba yung balita mo, Kendra? Baka naman walang kwenta naman yan. Nakairap na ani Cindy sa kanya. Dire-diretso ito sa sala at humilata. Mas maiksi sa karaniwan ng suot nitong hapit na damit. Ano na nga? Excited siyang umupo sa tabing nito. Magsasalita na sana siya nang maunahan na naman ni Cindy. Nagugutom ako. Kuha mo nga muna ako na makakain. Ha? Food. Nabingi ka na ba, friend? Sige. Kahit naninibago sa asta ng kaibigan ay pilit niyang binaliwala. Baka wala lang sa mood ang kaibigan. Bumalik siya sa sala, dala ang pagkain na hinihingi nito. So ano na nga? Bumalik ang sigla sa mukha ni Kendra. Alam kong ikakagulat mo to. Oh, come on. Malakas siyang humalakhak. Tuwang-tuwa sa ibabalita sa kaibigan. Nag-aaral na ulit ako. Nang ibalita yun ni Kendra kay Cindy, ay nasamid ito sa iniinom na juice at nang makabawi ay nanlalaki ang mga matang tumingin sa kanya. Is that true? Oo. Masaya siyang tumango. Napag-usapan namin ni Gilbert at alam mo ba, Cindy,
Second year college. Imagine that. Second year college sa business. Though fourth year ka na, we can hang out na sa labas kapag walang klase. Yeah, parang labas sa ilong na sagot nito. And after that, madalang na magparamdam sa kanya si Cindy. Isang linggo na siyang pumapasok sa AIU. Inaaya niya ito para mamasyal pagkatapos ng klase ay hindi naman ito nagre-reply. Bakit naman magagalit sa'yo si Cindy? Isang hapon nang sunduin siya ni Gilbert at naikwento niya. Hindi ko alam. Pakiramdam ko lang. Saka hindi kasi maganda ang mood niya nung huling punta. Nag-aalala tuloy ako baka tungkol dun sa sinabi niya sa akin na problema niya sa pamilya. Ano naman yun? It's not my story to tell. Hintayin na lang natin na bumalik siya. At siya na lang ang tanungin. At saka baka rin busy dahil fourth year college na siya. Siguro nga. Hayaan mo na. Kumusta naman ang isang linggo mo? Masaya ba? Agad na nagliwanag ang mukha ni Kendra. Oo, sobra. May mga kaibigan na rin ako. Tapos minsan tinutokso ako ng mga kaklase ko dahil nakikita kang inihahatid ako. Ang angas mo raw sa uniform mo. Kung may kapatid ka pa raw ba? Humalakhak ito? Ang sarap pakinggan ng buo nitong boses. Meron pero may mga asawa at girlfriend na rin ka mo. Hanggang sa makauwi sa bahay ay panay ang daldal ni Kendra. Ang dami niyang kwento na hindi naman nagsasawang pakinggan ng binata. Gilbert, may sasabihin sana ako sa'yo. Maagang natapos ang klase ni Kendra kaya naman naisipan niyang dalawin ito sa presinto kung saan ito naka-assign. Ano yan? Kasi gusto ko sanang silipin si mami kung kumusta na sila. Bakit? Ramdam ni Kendra na hindi masaya si Gilbert sa sinabi niya. Wala ka naman ng koneksyon sa kanila, Kendra. Binenta ka nila sa akin. Ibig sabihin nun, hindi ka nila kailangan pa. Namimiss ko kasi sila. Napahila mo sa mukha ang binata. Titignan ko kung masasamahan kita pero, Kendra, sinasabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng pumunta ron mag-isa. Tumango siya at iniba na lang ang usapan. Ang bilis ng panahon, no? Matatapos na ako sa second year college. Sabi nila mas mahirap na raw kapag third year eh. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Company papers nga eh, kayang-kaya mong trabahuin yan pa. Iningusan niya ito. Bola ka dyan. Nagpatuloy ang mga araw hanggang sa isang hapon na kumakain sina Gilbert at Kendra, dumating si Cindy, mukhang nakainom. Cindy, are you drunk? Hindi siya nito pinansin at diretso sa lalaki na walang pakialam. Hi, Gil! Napanganga si Kendra. Lumakad siya at tinabihan ito. Hinawakan sa mga braso. Cindy. Iwinaklit ni Cindy ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Bitawan mo nga ako. Hindi ikaw ang sadya ko. Gilbert, can we talk? Lasing ka. Dahil lasing nga ay itinulak siya nito, kaya napasadsad siya sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert. Mabilis na tumayo pero hinarangan ni Cindy. Umalis ka sa dinaraanan ko, babae. Hindi ako natutuwang makita ka. Iwinaklit din ng lalaki si Cindy at halos matumba ito pero walang pakialam si Gilbert. Gilbert, wag mong saktan. Lasing lang siya. Kahit kaibigan mo yan, talagang papatulan ko yan, Kendra. Binuhat siya nito bago bumaling kay Cindy na mukhang nakabawi na. Humarang sa dinaraanan nila. Alis! Gilbert, wag! Wala namang nagawa si Gilbert kundi ang hindi napansinin si Cindy na nakatingin. Iniupo siya ng lalaki sa upuan na nasa dining. Nag-pass out si Cindy dahil sa kalasingan kaya dinala nila sa couch at doon nakatulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Wala na sa tabi niya ang lalaki. Narinig na lamang niya ang malakas itong boses sa living room. Know your place, bitch. I love you. Ako na lang, Gilbert, please. Ano bang pumasok sa kukote mo at nasasabi mo mga bagay nito? Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Hindi siya napapansin ng dalawa. Ikaw ang gusto ko noon pa man pero bakit kahit walang maalala si Kendra siya pa rin? Hindi ka niya maalala. Huwag mo siyang pagtiyagaan. Ako na lang.
Sumasakit ang puso ni Kendra sa mga naririnig. Anong nangyayari sa kaibigan niya? Nang tuluyan siyang makababa, si Gilbert ang unang nakapansin sa kanya. Kendra, mabuti na lang at walang pasok ngayon. What's going on? Malamig na tanong niya bago mabalasik ang tingin sa kaibigan na nagawa pa siyang ngisihan. Wala babe, kakain ka na ba? Nagluto ako. Mariin pa rin ang tingin ni Kendra kay Cindy na umupo sa couch at nagdekwatro. Nakakaasar ang tingin sa kanya. Nagluto kami. Right, Gil? Ano nangyayari sa'yo, Cindy? Pokpok ka na ba ngayon? Naninira ka na ng relasyon ng may relasyon? Alam niyang wala pang usapan na nangyayari sa pagitan nila ng lalaki tungkol sa kung ano sila. Pero ramdam niya yon. Mahinang tumawa ang babae. Naninira ng relasyon? Bakit meron ba? Sa pagkakaalam ko matagal nang sira ang mayroon sa inyo na Gilbert. Ah, oo nga pala. Hindi mo maalala dahil sa katangahan mo. Stop that, Cindy. Makakaalis ka na at kalimutan mo na rin na naging magkaibigan tayo. Aalis ako pero tandaan mo na babalik ako at babawiin ko ang akin. Nang umalis ang babae, ay parang walang nangyari na binalingan niya si Gilbert. Nakabihis na ito. Maaga ka bang uuwi mamaya, Gilbert? Ipagluluto sana kita ng hapunan. Sabay tayong kakain. Sana. Hindi ako sigurado, Kendra. Sa mga sumunod na araw ay panay ang pangungulit ni Cindy kay Gilbert. Ngayon ay nasa bahay na naman ito. Anong ginagawa mo rito? Nagkibit balikat ito bago ngumisi. Didn't I tell you na babalik at babalik ako para bawiin ang sakin? Inismiran niya ito. Umupo sa kaharap na single sofa at tinapatan ng maangas nitong tingin. Wala kang pag-aari rito, Cindy. Meron! Si Gilbert! Sa akin siya! Sigaw nito nang gagalaiti. Nginisihan lamang niya para lalong mainis. Kung sayo pala, bakit ako ang kasama? Ako ang pinaghahanda ng pagkain sa umaga. Ako ang kasamang matulog sa gabi. Ako ang hinahalik. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla siya nitong hablutin. Stop! Nilandi mo lang! Aray! Hindi siya nagpatalo. Hinablot niya ang buhok nito at sinabunutan. Itunuring pa naman kitang kaibigan. Iba naman pala ang motibo mo. Malandi ka? Let go of me! Ikaw malandi! Hindi siya nakahanda nang itulak siya nito. Natumba siya at humampas ang ulo sa sofa. Kendra! Sigaw na lamang ng lalaki ang narinig niya bago siya mawala ng malay. Tapos ay nagising siya na ang nakamulatan ay puting kisame. You're awake now. Anong ginagawa ko rito? Nawalan ka ng malay nang tumama ang ulo mo sa sofa. Mabuti na lang at malambot. Nasyak ka lang kaya nawalan ng malay. Nanunuyo ang kanyang lalamunan na mukhang napansin ng lalaki. Ikukuha kita ng tubig. Saglit lang. Sandali siyang naghintay. Maya-maya ay dumating din ito at inaabot sa kanya ang baso ng tubig. Madali niya iyong ininom, kaya naibsan ang tuyo niyang lalamunan. Salamat. Pwede na ako magtanong. Dahan-dahan siyang tumango. So, anong nangyari? Bakit? Malalim siyang humugot ng buntong hininga. Sumama ang mood. Ahas na babae yun. Umiling siya. Kendra, sinimangutan niya ito. Siyang unang sumunggab. Siyempre lalaban ako, no? Anong akala niya sa akin? Nakilala niya ako mahina pero ngayon na mahadera siya, hindi ko siya uurungan. Ano ba kasing nangyari? Napalingon si Kendra sa lalaki nang magtanong na naman ito. Halos buong oras, tahimik ang silid. Tapos, bigla itong nagsalita. Pumunta ba naman sa bahay at sinabing mga agaw raw ako? Strategy ko lang daw ang amnesia para agawin ka sa kanya. Ano ba kasing sinasabi ng gagang yon? Wala nang ibang sinabi. Wala. Bakit? Meron ba dapat? May pait sa boses na sambit ni Kendra. Bumaba ang tingin ni Gilbert sa naglalaro niyang mga daliri sa malaki nitong palad pero mukhang pinipigilan ang sarili. Okay. Tinitigan ng dalaga si Gilbert. Inaarok ito. Parang may tinatago. May dapat ba akong malaman? Wala. Wala, Kendra.
Nababaliw na yung kaibigan mo. Hanggat maaari huwag ka nang makipag-usap at lumapit doon. Napairap siya. Subukan lang niya. Ilang sandali pa ay may dumating na nurse at doktor at sinabing maaari naman na silang lumabas. Nagbilin lamang na umiwas sa stress at sa mga bagay na ikasasakit ng ulo niya dahil may posibilidad daw na tuluyan na niyang makalimutan ang nakaraan. Salamat Gilbert pero sana hindi ka na kumuha ng magbabantay sa akin. Kaya kong sarili ko. May kinuha kasi itong 2 bodyguard na kasama niya hanggang sa university. Kendra, para sa'yo yan. Baka sugurin ka na naman ni Cindy. Makakatikim siya sa akin pag nagkataon. Tahimik siyang huminga at tumitig sa kisame nang makapasok sa silid sa bahay. Muli, pumasok sa isip ni Kendra ang kalokohan ng best friend niya. Hindi ko alam na magagawa pala niya ang ganoon. Hating gabi na pero hindi pa rin siya makatulog. Binabagabag siya ng mga nangyayari. Tulala siya. Mabilis na lumipas ang mga araw. 4th year college na siya at kailangan ng company para sa internship. Aray! Ang sakit ng ulo ko sa kakaisip sa papasukang kumpanya. Hindi niya sinasabi kay Gilbert dahil ang dami-dami na nitong problema. Mukhang magre-resign na nga sa pagkapulis at tututok na lang sa negosyo. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid at nagtungo sa telepono upang tawagan ang lalaki. Hello? Kendra, bakit? May kailangan ka ba? Wala naman. Namiss lang kita. Narinig niya ang mahinang pagtikhim nito. Ilang segundo muna bago nagsalita ulit. Wait. Pauwi na ako, Kendra. Hintayin mo ko. Nataranta siya. What? Bakit ka uuwi? Sabi mo na miss mo ako eh. Madalang kong marinig sa mahal ko yan. At oo, during those years, nahulog ang loob ni Kendra kay Gilbert at ganoon din naman ito kahit na sinasabing matagal nang magkakilala at dati pang mahal siya. Hindi mo naman kailangan umuwi. Baliw, you have work, Montes. Cute. I bet you're blushing, love. Namula siya. Totoo ang sinabi nito. Kilalang kilala na nga siya ng binata. Mamaya ka na umuwi. May trabaho. Saka busy rin ako sa school projects ko. Manggugulo ka lang dito. Halos wala siyang alam sa buhay ng lalaki. Basta ang alam niya, mayaman ito. Sobrang yaman. Karma. Matapos kasi ang pagbubuntis ng ina ay naging maselan dahil may edad na. Naipanganak naman ng maayos pero nito nga ay namatay rin ang sanggol. Kararating lamang ni Gilbert galing sa trabaho. Naabutan siyang may binabasa sa phone. Nag-text kasi ang ina. Wala naman. Kumain ka na ba? Hindi pa. Nauna siyang maglakad sa kusina. Ipaghahanda kita, Gilbert. Nagluto ko kanina habang nagre-relax ang isip sa academics. Mahinang natawa si Gilbert. Nakaupo na sa upuan kaharap ang mesa. Tapos mamaya magpupuyat ka na naman. Bahala na mamaya. Habang kumakain ay tahimik siyang nakatingin sa binatang maganang kumain. Sarap na sarap ito sa bawat luto niya. Nagre-request pa nga minsan na baunan niya sa trabaho. Hindi kayo nahanap sa inyo? Nakakatuwa na ang tanda na nito hinahanap pa rin ng magulang. Sana siya rin may ganoong magulang pero wala naman kasi. Hindi. Natatawang nito. Pinalalayas na nga ako't ba't daw hindi pa makaalis ng bahay. Nakakasawa na raw ang pagmumukha ko. So, dito ka na? Ayaw mo na ako rito? Ayaw mo na akong kasama? Iningusan ni Kendra ang kasintahan. Ang drama nito. Ang drama mo, nagtatanong lang naman ako. Ibinaba nito ang kubyertos na hawak bago siya tinitigan. Oo, dito. Kasama mo. Hanggang sa sumunod na araw ay sumulpot na naman sa Cindy. Ilang linggo lang itong tumigil sa panggugulo. Tapos, balik na naman. Gigil na gigil ang dalaga na ang napagbalingan ay ang kasintahan. Gilbert. Tatamaan ka talaga sa akin pag nalaman kong bumalik na naman ditong babaeng yun. Mahina itong tumawa. Bakit? Hindi ko makokontrol ang mga pumupunta rito sa kumpanya. Lalo na kung mga investor. Natatawang nito. Mukha bang investor ang babaeng yun? Sa mukha nun?
Pumalakhak na ito, tuwang-tuwa dahil sa pamumula ng pisngi ng dalaga dahil sa inis. Tuwang-tuwa, Gilbert? Hindi na. Hindi na pero nagpipigil na naman ng tawa. Sinamaan niya ng tingin. Pakiramdam niya ay ginagawa na lang siyang katatawanan ng binata. Tawa pa. Singhal niya. Tumabi sa kanya si Gilbert at talagang sinisilip ang mukha niya at inaasar siya. Gilbert, isa! Dun ka nga! Ang gaan-gaan ng pakiramdam niya sa mga sumunod na araw. Parang nawala yung lahat ng sakit at problemang naiipon sa kanyang puso dahil sa maharot na kaibigan niya. Nawala na rin sa isip niya ang mga magulang at ang ginawang pagbenta ng mga ito sa kanya kay Gilbert. Ba't busangot ka? Tanong niya kay Gilbert isang hapon na umuwi ito galing sa opisina. Siya naman ay kadarating lang din galing sa university. Tapos ng internship kaya naman sa university na ulit siya. Talaga bang hindi pwedeng hindi a-attend doon? I can do something naman. Huwag ka na lang umattend, Kendra. Baka mapaano kayo ni baby. Baliw. Graduation party na rin yun. Farewell party para sa aming lahat. Saka sa uni yun, hindi naman sa bar. Hindi rin ako iinom para sa ikatatahimik mo. And yes, she's 2 months pregnant with Gilbert Montez's child. Pero, no buts. Kaya ko, Gilbert. Matigas na sambit ng dalaga. Ayaw naman niyang hindi umattend dahil sayang din ang experience doon. Hindi na yun mauulit pa. Akala nga niya hindi talaga niya mararanasan kaya laking pasasalamat niya sa lalaki. Totoo nga pala, bumisita ka naman daw sa parents mo kapag may time. Sabi ni Mom? Oo, kausap ko kanina habang naghahanda ako ng almusal. Hindi niya alam kung paano ba nagsimula na close na sila ng mama ni Gilbert. Medyo ilang siya sa ama nitong general dahil sadyang istrikto ang mukha at maotoridad kahit wala namang ginagawa. Sa Sabado isasama kita. Wala ka namang gagawin ano? Wala pero hindi ko rin sure. Graduation na. Nahihiya pa rin kasi ako sa pamilya mo eh. Bakit ba? Kilala ka na nga nilang lahat oh. Pamilya ka na rin nila. Ba't ka mahihiya? Saka para ma-surprise natin sila. Natigilan si Kendra sa mga katagang sinambit ni Gilbert. Ha? Agad-agad? Mahina itong natawa. Oo. Pinayagan din naman siya ni Gilbert na umattend sa graduation party. Inihatid siya at sinabing mag-text kung uuwi na. Tatambay lang daw ito sa malapit. But then, an unexpected thing happened. Tubig lamang ang ininom niya pero nawalan siya ng malay. At nagising na lamang na nasa isang hotel room. Dali-dali siyang bumangon. Hinagilap ang mga damit na hindi niya alam kung bakit nahubad sa kanya. Where have you been, Kendra Dizon? Salubong sa kanya ng lalaki pagkapasok sa loob ng bahay. Umiling siya. I just woke up in a hotel room. Wala akong maalala. Sinungaling. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit sa mga mata nito. Sinisigawan mo na ako? Gagawin kong gusto ko. Magsabi ka ng totoo, Kendra. San ka galing? Totoo ngang sinasabi. Ano to, ha? Halos isampal nito sa mukha niya ang cellphone na may video. A video that she doesn't know. She's having an intimate moment with someone she don't know. Napanganga si Kendra. San galing yan? Gilbert, saan mo nakuha yan? Mas nag-alab ang mga mata nito. Grabe. Halos magdamag akong parang baliw na naghahanap sa'yo. Tapos ikaw nagpapakasarap sa ibang lalaki. Disappointed ito. Ramdam niya sa bawat salita. Pero sigurado siyang hindi siya ang babae roon. Wala siyang maalala tungkol sa nangyari sa kanya ng gabing yun. Pero sigurado siyang walang nangyari. Ramdam sana niya yun dahil katawan niya yun. That's not true. Hindi totoo yan. Walang nangyaring ganyan, Gilbert. Maniwala ka. Pero hindi ito naniniwala. Disappointment is really evident in his eyes. Mahal kita, Kendra. Mahal na mahal pero hindi ko na alam. Napalunok siya. Takot sa sunod nitong sasabihin. No, Gilbert. Hindi nga ako yun. Wala akong alam. Let's break up. Natigilan si Kendra. Parang may matinis na tunog sa kanyang tainga. Mariin siyang napapikit sa nararamdamang sakit.
Ano? Ganun-ganun na lang yun, Gilbert? Paano kami ng anak mo? Ang bilis mong magtiwala, ang bilis mong maniwala. So disappointed in you, Gilbert. May hinanakit na sambit niya. Paulit-ulit na lumulunok dahil sa bara ng lalamunan. Kahit pala magkaanak na tayo, ang bilis mong bibitawan kung pakitaan ka lang ng mga ganyan. Sabihan ka lang ng kasinungalingan. Ni hindi mo man lang inalam kung totoo ba o fake ang ipinakita sa'yo. Hindi ito umimik. Nakatungo lamang at nakatingin sa sahig. Iniwan niya ito sa sala. Dumiretso siya sa kwarto at nag-impake. Aalis siya. Wala naman palang halaga ang lahat ng pinagsamahan nilang dalawa sa kasinungalingang nalaman nito. Pagbaba niya ay wala doon si Gilbert. Mukhang umalis ng walang paalam. Iiling-iling siyang umalis ng bahay. Walang paalam. Kendra! Kendra! Hiyaw ni Gilbert pagpasok ng bahay. Medyo nakainom siya. Gusto niyang magpalipas muna ng sama ng loob dahil sa napanood. Anonymous ang nag-send, kaya hindi niya matrack. Nasaan ka? Wala sa kwarto. Doon na tila na wala ang kalasingan niya. Agad siyang bumaba at nagtanong sa mga katulong pero wala raw nakakita. Mga walang kwenta. Dali-dali siyang lumabas at nagtungo sa mansyon ng mga Montes. Ang ina ang sumalubong sa kanya. What brought you here, Gilbert? Ang tagal na pinapupunta kita at isama si Kendra pero hindi ka naman nagpupunta. Ngayon ikaw lang ang mag-isa. Mami, si Kendra nandito ba? Nandito bang asawa ko, Mami? Nangunot ang noo ng kaniyang ina. Matagal siya nitong tinitigan bago inismiran. Kailan kayo ikinasal? At isa pa, bakit ba dito mo hinahanap si Kendra wala naman dito? Ni ayaw mo ngang dalhin dito yung bata. Bakit ba't hinahanap mo iniwan ka? Anong ginawa mo? Kagaguhan mo. Mom, she left me. Iniwan niya ako. Iniwan ako ng mag-ina ko. Mag-ina mo? Bakit? Buntis si Kendra? Tapos gumawa ka ng kalokohan? Ay talagang iiwan ka. Ano akala mo sa mga babae manhid? Hindi ganon. At ikinuwento nga niya ang mga nangyari. Simula noong graduation party hanggang sa nang umuwi siya. Tulungan mo naman akong hanapin ang mag-ina ko, Mom. Please. Tinitigan siya ng ina. Bumuntong hininga at tinalikuran siya. I'll see what I can do. Sa ngayon, namnamin mo yung katangahan mo. Mom, ask Mr. Aaron Valencia if he can help you with that edited video. Huwag kang tatanga-tanga, Gilbert. Wala akong anak na praning. Paano kung hindi edited ang video? Saka mo na isipin yun. Sikmat nito. Ramdam ang inis at kigil sa kanya ng ina. Tawagan mo yung magaling na IT na sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka pansinin, sabihin mong pangalan ng tatay mo. Hindi basta-basta yung IT expert na yan. Baka kung bigla kang sumugod, bumulagta ka sa sahig na butas ang ulo. Wala siyang sinayang na oras. Nang ibigay ng ina ang address ng lalaki, ay mabilis niyang pinuntahan pero wala ito roon. Tinawagan niyang ina. Mommy, wala sa address na binigay mo. Nasa kotse na siya at nagmamaneho ng walang patutunguhan. Baka lang. Nagbabaka sakali siyang makita o masulyapan si Kendra. Yung kabilang unit. What? Malayo na ako sa kondo niya. At saka anong gagawin niya sa kabilang unit, Mi? Sa boyfriend niya. Mariin siyang napapikit. Bakit hindi na rin sinabi ng ina ang impormasyong yun? Inis na inis siyang nag-U-turn. Gagawin niya ang lahat para mahanap ang mag-ina niya. Alam niyang nagkamali siya at hihingi siya ng tawad. At kung totoo ang video, hindi niya alam. Pagdating sa kabilang unit ni Aaron Valencia ay kumatok siya. Lalaking hubad ang nagbukas. Yes, Aaron Valencia. Tumaas ang kilay nito. Nakaka-intimidate nga naman talaga ito. Yes, anong kailangan mo? May sumilip pa na isang lalaki sa loob ng unit. Nakahubad din pero tumingin lamang naman at bumalik sa ginagawa nitong paglilinis ng baril. Kailangan ko ng tulong. And if I don't help, alam mo bang hindi ako basta tumutulong na walang kapalit? Natahimik si Gilbert pero nang maalala ang bili ng ina ay agad niyang binanggit ang pangalan ng kaniyang ama. Tumaas naman ang kilay nito bago bumuntong hininga
Saka siya pinapasok. Relic, sa kwarto ka nga muna. Utos nito sa lalaking nagpupunas naman ngayon ng iba't ibang klase ng kutsilyo. Ano bang kailangan mo, Mr. Montes? Nag-alangan si Gilbert kung ipapakita kay Aaron ang video. Paano kung totoo yun? Wala siyang nagawa kundi ang ipakita na lang. Napapalatak ito. Hulaan ko. Nagdududa ka kaya ipapacheck mo. Girlfriend mo ba to? Oo. I just wanna know kung edited lang. Ang video na yan na ipinadala sa akin. Nginisihan siya ng IT expert. Hindi mo ba kabisadong katawan ng kasintahan mo para pagdudahan mo ng ganyan? O wala ka lang talagang tiwala? Sa unang tingin, kung talagang kabisado mo ang babaeng mahal mo, malalaman mo na agad kung tunay ito o hindi. Pero sige. Natigilan si Gilbert. Sa sobrang galit na agad ang pumasok sa kanyang isip. Hindi na niya na-check ang video. Agad na lamang siyang nagalit kay Kendra ng walang sapat na dahilan. Tss, iniwan ka ba nito? Maliit siyang tumango. Dapat lang. Anong sinabi mo? Iniharap na Aaron ang laptop nito sa kanya at halos huminto ang paghinga niya nang makita ang tunay na hitsura ng babae sa video. Cindy. Mariin siyang pumikit. Hindi niya akalain na nakagawa siya ng malaking pagkakamali sa babaeng mahal na mahal niya. Babaeng obses sa'yo? Napalunok si Gilbert. Sising-sisi. Gusto niyang saktan ang sarili sa kamaliang nagawa. Tama nga ang kaniyang ina. Ang tanga-tanga niya. Gusto man niyang humingi ng tawad sa dalaga ay huli na. Sa ngayon ang kailangan niyang gawin ay mabilisang mahanap ang kaniyang mag-ina. Kung kinakailangan, bayaran niya ang lahat ng magagaling na investigator gagawin niya. Pero nagamit na niya halos lahat ng connection niya. Hindi pa rin niya mahanap ang dalaga. Nag-focus siya sa business habang walang pahinga pa rin hinahanap ang dalaga. Hanggang sa isang araw, may business trip siya sa California. Tamad na tamad siyang umattend pero mabuti na lang napilitan siya. Kendra? Nginitian lamang ni Kendra ang lalaki. Hindi ipinahalatang nagulat din siya na makita ito sa loob ng conference room. Umupo siya sa upuan sa tapat nito sa kabilang mesa. Nice to see you again, Mr. Montes. Kendra, inilingan niya ito. Hindi ngayon ang oras para mag-usap sila tungkol sa nangyari. 2 taon nang nakalipas. Kendra, hinabol siya nito nang makalabas siya ng conference room. Maraming businessmen ang bumabati kay Gilbert pero mabilis lamang nitong tinatanguan at babalik sa kanyang atensyon. Nang makababa sa parking lot ay sa kanya ito hinarap. Set an appointment if you want to talk to me. Baby, please. Akma siya nitong hahawakan nang mabilis siyang umiwas at umiling. Set an appointment. Hindi naman siya galit sa lalaki. Nadala lamang ito ng maling paniniwala. Siguro noong una. Noong sigawan siya nito at mabilis na pagpasyahan na makipaghiwalay, nagdamdam siya at nagtampo. But throughout those years, nakapag-isip-isip naman siya. Hindi nga nagtagal ay sumulpot ito sa kanyang opisina. Let me explain, Kendra, please. Sure, go ahead. Tumungo ito. Hindi matagalan ng titig ng dalaga. I'm sorry dahil hindi ako nagtiwala. Agad akong naniwala kay Cindy. Anong kinalaman ng walang utak na babaeng yun dito? Siya yung nasa video. Bakit ba hindi na siya nagulat? Alam kasi niya na sa pananahimik ng dalaga, may niluluto itong hindi maganda. She tampered it. I'm sorry dahil nahuli na ako. Umalis ka na. Sa mga panahon na malayo ang dalaga ay may unti-unting mga alaala ang bumabalik sa kanya. Pero hindi pa lahat. May mga kulang pa rin. Bakit ba hindi na ako nagulat? Sana mapatawad mo ako. Mahal ko. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ako. Just please. Please, huwag ka na ulit lumayo pa. Sure. Ha? Mahina siyang natawa. Gulat na gulat ito sa madalian niyang pagpapatawad. Bakit? Wala namang mangyayari kung magpapahabol pa siya lalo na't alam naman niya na nahirapan na ang binata sa paghanap sa kanya. Ang anak natin. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Kendra. Nasa kondo ko. Hindi siya basta lumalabas. Ayokong baka bigla na lang may mangyaring masama sa kanya. Pwede ko ba siyang makita?
Okay lang kahit sa malayo o kahit... Bakit sa malayo kung pwede mo namang makita ang anak natin sa malapitan at mayakap? Hindi na niya ito pahihirapan. Pareho lang maghihirap ang kanilang mga kalooban. Sa ngayon, sa likod ng kaniyang mga ngiti may planong nabubuo sa kaniyang isipan ang pagbayarin si Cindy sa kasalanan nito. Salamat, Kendra. Maraming salamat. Babawi ako sa inyo. Pag-uwi natin sa bansa, pagbayarin natin si Cindy sa kasalanan niya. Natin? Natigilan ito. Tinitigan siya. Nakaawang ang mga labi. Hindi ka sasama? Pag-iisipan ko. Hindi pa kasi stable tong negosyo namin kaya hindi pwedeng maiwan na lang basta. Sandaling natulala ang binata sa pangalan ng kumpanya na nasa mesa niya. Dizon Holding Incorporation? Yup. My parents gave me the company. Sinave ko dahil medyo tagilid. Thankfully medyo nakakabangon na ngayon pero hindi pa stable. They gave you? I thought... Malawak siyang ngumiti. Silang tumulong sa akin paalis ng bansa. Wala akong ibang mapuntahan kaya bumalik ako sa kanila. Nag-usap kami. Nagkapatawaran saka tinulungan akong umalis. Wala naman akong grudge sa kanila. Tampo lang ngayon. Pero okay na kami. Sila nga ang kasama ni Gibo sa bahay ngayon. Gibo? Oo, ang anak natin. Mabilis na nagkapatawaran sina Kendra at Gilbert. Yun lang yun. Nangako naman ang lalaki na magtitiwala na ng buo. Hindi na basta maniniwala sa mga kung sino-sino lang. Tara. Ha? Tinawanan niya ito. Sa bahay. I thought you wanna see your son. Tara na. Dadalhin kita sa kanya. Tuwang-tuwa si Gilbert nang mayakap ang anak. Si Gibo naman ay naguguluhan at parang iiyak. Tahimik naman sa tabi ang kanyang mga magulang. Ano ko? Sorry. Sorry dahil naging gago si Daddy. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mami mo. At halos ayaw na nitong bitawan si Gibo. Natatawa pati ang mga magulang niya. Sa sumunod na araw ay laging nasa bahay si Gilbert. Siya ang nasa trabaho. Ito ang naiiwan sa bata dahil ang mga magulang niya ay tumutulong sa kumpanya. Gabi na nang makarating siya. Nagtataka kung bakit madilim sa bahay. Gilbert? Gibo? Anybody home? At ganoon na lamang ang gulat niya nang sa pagbukas ng ilaw ay tumambad sa kanya ang mga petals na nagkalat sa sahig. May sulat pa sa gitna ng heart-shaped petals. Kinuha niya ito at binasa. What the? Rooftop? Anong pakulo to, Gilbert? At halos tumalon sa lalamunan niya ang puso dahil sa malakas na kabog nang makita ang kaniyang mag-ama. Naghihintay sa kanya. May nakaset up na table sa gitna, may mga kandila at mga bulaklak na nakakalat sa sahig. May bouquet sa kaliwang kamay si Gilbert habang sa kanan naman ay si Gibo. Kendra. Hi. Ano to, Gilbert? Nginitian lamang siya ng binata. Ibinaba nito si Gibo na tumayo at pinanood ang paglapit ng ama sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang biglang lumuhod sa harapan niya ang lalaki at may inilabas na singsing. Gilbert. I know this is long overdue but please do answer my question, Miss Dizon. Will you marry me? Agad na tumulo ang kaniyang mga luha. Sobrang saya ng puso niya. Oo. Yes, Gilbert. I will marry you. Sa sobrang katuwaan ni Gilbert ay napatalon pa ito at napasuntok sa hangin. Thank you. Thank you so much, love. Ngunit nang isuot nitong engagement ring sa daliri niya, natitigan niya itong mabuti. Biglang may sumigid na kirot sa kanyang sentido. Sobrang sakit na nagpalabo sa kanyang mga mata hanggang sa mawalan siya ng malay. Nagising siya sa ospital. Tulala. Naaalala na ang lahat. Kendra. Kendra, hey. May masakit ba sa'yo? Tell me, love. Nagalit siya sa magulang ng walang karampatang dahilan. They were blackmailed by Cindy's parents na iatras ang engagement ni Kendra at Gilbert. Narinig at nalaman niya yun, kaya siya na-aksidente. Plano ni Cindy. Ang pamilya nito ang dahilan. Love. Nanatili siyang tulala.
Ang kapal ng mukha ng babaeng yun na lumapit na naman sa kanya matapos ang aksidente at taniman ng galit ang puso niya. Napilitan ang mga magulang niya na ibenta siya kay Gilbert dahil sa utang ng mga ito sa pamilya ni Cindy at para na rin ilayo siya sa mga ito. Mabuti nang nasa ligtas siya. Kaya pala unang kita pa lang nila ni Gilbert ay tinawag na siyang love. Matagal na pala silang nagmamahalan, nakalimutan lang niya. Tahimik na tumulo ang kaniyang mga luha. Hey, bakit ka umiiyak? Anong masakit, mahal? Hinawakan niyang mukha ng lalaki. Tinitigan at kinabay. I'm sorry, Gilbert. Ha? Bakit? May masakit ba sa'yo? Dahil nakalimutan kita. Nanlaki ang mga mata nito. Tila nakuha agad ang ibig niyang ipakahulugan. Naaalala mo na? Tumango siya. Umiiyak man ay tumatawa rin. Halo-halong emosyon. Saya, lungkot, galit at matinding panghihinayang. Oo, nakakaalala na ako. Naalala ko na ang lahat. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Na-discharge rin naman siya agad. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay sinalubong siya ni Gibo na humikbi. Na-miss ni Gibo si Mami. Kinagabihan ay tabi-tabi silang natulog na mag-anak. Nasa gitna nila si Gibo. Nag-request kasi ang bata. Gilbert, uwi tayo. Ha? Saan? Uwi na tayo. Sumandal ito sa headboard ng kama. Tinitigan siya. Inaarok kung totoo ang mga sinasabi niya. Gusto kong masabunutan ng malanding Cindy na yun. Siya ang punot dulo ng lahat ng to. Mahinang natawa si Gilbert. Sure, love. Ang tagal ko ngang nagpigil para pagbayarin ng babaeng yan. Gusto ko kasing ikaw mismo magpaparusa sa kanya. Mabilis inayos ni Kendra ang mga dapat ayusin sa kumpanya bago iwan sa mga magulang. Umuwi sila ni Gilbert ng bansa kasama si Gibo. Hindi pa man lang sila natatagalan ay agad nang nagpakita si Cindy. Saan kaya gawa yung balat mo, no? Mariing sambit niya rito na tumawa lamang at prenteng umupo sa visitor's chair sa opisina ni Gilbert. Hindi mo ba ako na-miss, my best friend? Inirapan niya ito. Nagpipigil lamang siya ng galit. Bakit naman kita mamimiss? Sino ka ba? Malanding uod ka lang naman sa buhay namin ng fiancé ko. What the? Anong sinabi mo? Kung ako uod, ikaw naman, higad. Kating-kate, girl. Dikit ng dikit kay Gil, kahit na nakipag-ano sa ibang lalaki. Wow! Ang kapal naman ng mukha mo. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit dito. Talaga ba? Paano mo pala nalaman yung video? Ay sabi ni Gilbert, wala namang ibang nakakaalam nun. Unless, galing sa'yo. Umigkas ng kamay nito para sampalin siya, pero hinuli lamang niya ang kamay nito bago sinampal sa sariling mukha. Napaatras sa Cindy. Nanlisik ang mga mata. Nambibintang ka? Sinisiraan mo lang ako para mapasayo si Gilbert. Hindi siya magiging sayo dahil Aray! Hinablot niya ang buhok nito at ibinaliya sa sofang kinauupuan nito kanina bago idiniin doon. Nangangarap ka yata, Cindy. Kung ako sayo, mananahimik na lang ako at hihintayin ng sundo para walang gulo at para hindi maubos ang buhok mo. Pero mukhang may iba kang plano. Bitawan mo ako! Ano na bang alam mo wala kang maalala? Sa akin si Gilbert simula pa lang pero inagaw mo. Pabuti nga sa'yong mawalan ka ng alaala para hindi na humabol sa lalaking gusto ko. Nagpantig ang tainga niya. Hindi napigilan ang mga palad na muling dumapo sa mukha ng babae na agad na napahiyaw sa sakit. Ganon? Sa'yo ba talaga o nilalandi mo lang pero hindi ka pinansin at ako ang niligawan kaya nagawa mong i-blackmail ang magulang ko at lanuhin ang aksidente ko? Nanlaki ang mga mata nito. Paanong? Binitawan niya ito at nginisihan. Surprise! Akma itong tatayo at tatakbo palabas nang hablutin niyang muli ang buhok nito at isadlak pabalik sa sofa. At saan ka pupunta? Sabi ko sa'yong hintayin mong sundo mo. Bitawan mo ako! Muli niya itong binigyan ng sampal. Hindi pa sapat. Galit na galit pa rin siya pero mas piniling maging kalmado.
dahil mas naiinis ito at naaasar. Itinuring pa man din kitang kaibigan. Naiiling na sambit ni Kendra. So disappointed. Ahas ka pala. Nakailang palit ka na ba ng balat at hindi ko man lang nahalata ng mga agaw ka? Makikita mo Kendra Dizon! Ngumisi ito. Ipinakita sa kanya ang litrato ng anak niyang si Gibo. This is your son, right? Sigurado ka bang kay Gilbert to? O baka dun sa lalaking kasama mo sa video? Payo lang kung ayaw mo mapahamak ang batang yan, pakakawalan mo ako dito. Muli niya itong sinabunutan. Nagdurugo na ang labi nito sa kakasampal niya pero wala na siyang pakialam. Wag na wag mong gagalawin ang anak ko, Cindy. Baka hindi kita matansya. Dito pa lang, mawalan ka na ng hininga. Malakas itong humalakhak, nanunuya. Siguro sa mga oras ito na sa mga tauhan ko ng bata. Sasagot na sana siya nang bumukas ang pinto ng opisina. Love. Napangiwi si Kendra nang si Cindy ang sumagot at mabilis na lumapit sa lalaki. Love, she hurts me! Get off me, you bitch! Ouch! Sa kanya dumiretso si Gilbert. Nasaktan ka ba? Sige bo, huwag kang mag-alala. Nasa Montez Mansion siya. At malakas lang ang loob at gusto nang mamatay ng maaga. Ang susugo doon para kunin ang anak natin. She's well aware on the danger of that mansion. Wala mong masyadong security pero delikado. Matatakot ang kahit sino. It's a ranch. Nasa palibot lang din kasi ng mansyon ng mga bahay ng anak na puro pulis din. May sinenyasan si Gilbert at nagpasukan sa pinto ng opisina ang mga nakaunipormeng pulis. Hulihin nyo na yan. Matapos ang pangyayaring yun, naging mapayapa na ang buhay nila Kendra Dizon at Gilbert Montes kasama ang kanilang anak. Hindi idiniretso sa kulungan si Cindy dahil baliw na ito. Ngayon, nasa mental hospital at walang pinagbago. Sila naman ni Gilbert ay nag-aasikaso ng kanilang kasal. Muli silang lumipad sa California para formal na hingin ng lalaki ang kamay niya sa kasal. At ngayon ay nasa simbahan sila para matuloy na ang matagal nilang plano. You may now kiss your bride. Nagpalapakan at hiyawan ng mga tao. Si Gibo ay humihiyaw pa habang nakapatong sa upuan na inaalalayan ni General Montes, ang tatay ni Gilbert. Love, may I? Tumango siya, malawak ang ngiti. Of course. Dahan-dahan itong yumuko. Siya naman ay pumikit habang hinihintay ang halik ng kaniyang asawa. Unang halik nilang dalawa. Nang tuluyang maglapat ang kanilang mga labi, hiyawan at palakpakan ng kanilang naging musika. Mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin. Pinatakan niya ito ng magaang halik sa labi. Mahal na mahal ko rin kayo ng anak natin. Sa wakas, naging maayos ang kanilang pagsasamang mag-asawa. May kaunting away tulad ngayon pero nasusolusyon na naman. Diyos ko naman, Gilbert. Hating gabi na, ano bang ginagawa mo at halos dyan ka na sa opisina tumira? Babe, may problema kasi. Kailangan ko lang tutukan. Pasensya na. Di ba sabi ko sa'yo huwag mo na akong hintayin dahil mapupuyat ka ng gusto. Baka mapano si baby number 3. Oo, buntis siya sa pangatlong anak nila. Tulog na tayo. Hindi, mag-uusap tayo. Hinila siya nito para makaupo sa kama. Sorry na, Ngayon lang to. Sa sunod. Aba? Anong sa sunod? Wala nang sunod pa, manahimik ka. Huwag ka nang umuwi kung ganyan din lang naman. Umiga siya at tinalikuran ng asawa. Sobrang clingy niya rito. Ayaw niyang nawawala sa paningin niya. Ayaw niyang natatagalan itong wala, kaya gigil na gigil siya kapag ang tagal nitong umuwi. Naramdaman niya ang yakap nito. Love, hindi na. Uuwi na agad. Ewan, wala nang maniniwala sa'yo rito. Sus, miss mo lang ako agad eh. Isinasama naman sa opisina, ayaw. Paano siya sasama? Gayong tamad na tamad siyang kumilos, pero ayaw naman niyang hindi ito kasama. Itong pangatlo nilang anak ang sobrang arte. Ang dami niyang nararamdaman sa katawan. Pasyal tayo bukas. Family bonding. Agad na nawala ang busangot sa mukha ni Kendra. Hinarap niya ang asawa. Talaga? Ay, ang tagal ko na nga hindi nakakapag-shopping. Hindi na kasya yung mga damit ko. Ano ba yan?
Tumataba na ako. Tignan mo, mukha na akong butete, Gilbert. Ang pangit ko na. Bumangon siya at humarap sa salamin. Sinipat ang sarili. Malakas lamang na humalakhak ang kaniyang asawa. Huwag mo akong tawanan, Gilbert. Ang dami pang sinasabi, Kendra. Matulog na tayo at madaling araw na. Napatulog din naman siya ng asawa gamit ang sandamakmak nitong panguuto. Shopping, pasyal, magluluto ng paborito niya, at kung ano-ano pa. Masaya, kaya lamang, saglit na naging kaguluhan. Isang umaga na biglang sumulpot si Cindy. Malawak ang ngiti habang hawak ang pangalawa niyang anak. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakalabas sa mental? Malakas itong humalakhak. Ang bata ay iniwan at nag-ikot-ikot sa kabuuan ng living room. Wala si Gilbert. Saglit na may pinuntahan. Connections, my dear friend. Kung malakas ang kapit mo sa mga Montes, may connection naman ako. Ikaw lang ba? Ang yabang mo na. She scoffed. Nag-iingat. Hindi ito iniiwan ng tingin at baka biglang may gawin. Delikado. Lalo na at malaki na ang tiyan niya. Tapos ay kasama pa niya ang mga bata. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis, Cindy. Talaga ba? Humalakhak ito at naglabas ng baril sa bag na dala. Nanlaki ang mga mata ni Kendra nang itutok nito ang baril sa kanya. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Cindy. Sinong may sabing nagbibiro ako? Muli ay tumawa na naman ito. Bye-bye. Mariin siyang pumikit. Hinintay na tumama ang bala sa kaniyang katawan. Ilang segundo bago niya narinig ang magkakasunod na putok, ngunit walang tumama sa kaniya. Iminulat niya ang mga mata at umawang ang kaniyang mga labi nang makita si Cindy na nakahandusay. May tama sa braso at hita. Pumapalahaw sa iyak. Tinignan niya kung saan galing ang putok. Gibo, ang panganay nilang anak. Si Gibo, nakahilig sa hagdan, pinaglalaruan ng baril sa kamay. Nakangisi ngunit madilim ang mga mata. No one can hurt my family. Napaiyak si Kendra dahil doon. Gulat na marunong gumamit ng baril ang anak, ngunit mas gulat sa madilim nitong mga tingin. Masyado kasing masiyahin ang anak at maaliwalas ang mukha. Hindi niya akalain na may ganito pala itong side. Ilang sandali ay dumating si Gilbert. Love, may masakit ba sa'yo? Ano nangyari? Mabilis akong umuwi nang tawagan ako ng pangalawa nating anak. May mga pulis rin akong kasama. Buhat sa sinabi nito ay nagsipasukan ng mga pulis kasama ang dalawa nitong kapatid. Ang isa ay nakangising lumapit kay Gibo na may hawak pa ring baril. Tinapik ang ulo ng bata bago bumaling kay Cindy na umiiyak na at naghuhurumintado. Si Gibo, mahal. Paanong marunong siya humawak ng baril? Hindi ang sarili ang inaalala niya. Niyakap at binalikan siya ng asawa. Our second child also knows how, baby. They do boxing and martial arts too. For self-defense. Hindi na pala siya mag-aalala sa mga anak kung ganoon. Lalo na sa estado ng buhay nilang laging hinahabol ng gulo dahil sa negosyo. Hindi na ulit ang mangyayari, mahal ko. Naniniwala naman siya sa asawa. Ilang panahon pa ang lumipas. Dumating ang due date ng panganganak ni Kendra. Nang marinig niya ang unang iyak ng anak, may gumuhit ng ngiti sa kanyang mga labi. Nadagdagan na ulit sila. Mas sasaya pa ang kanilang pamilya. Wakas, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyong kwento, please leave a like, a comment, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanelet, here in Miss Teen Stories. Hanggang sa muli, paalam!